Mga boss baka naman, makasubscribe kayo dyan, advance salamat at mag-comment kayo kung ano gusto nyo na anime recap natin. Ang mga residente ng lungsod ay tumatawid sa kalsada. Seoul, South Korea 20XX. Naglalakad ang mga tao sa pedestrian lane. Isa itong ordinaryong araw, walang kaiba sa iba. May mga babaeng nakaupo sa mga mesa ng kafe. Iniisip ng mga tao na magtatagal magpakailanman ang kapayapaan. Isang madilim na lilang kidlat ang lumitaw sa kalangitan. Nawasak ang pag-iisip na ito dahil sa dungeon. Tumingin ang mga tao sa puwang na lumitaw sa kalangitan. Takot na tinakpan ng babae ang kanyang bibig gamit ang mga kamay at nagtanong kung ano yun. Bigla na lamang itong lumitaw. Tatlong berdeng halimaw ang gumapang mula sa kumikinang na liwanag. Nagpanik at tumakbo ang mga residente. Walang katapusang bilang ng mga halimaw ang dumuluhong sa mga tao, at ibinabaog ang sangkatauhan sa takot. Nadulas at nabuwal ang babae. Takot na iniabot niya ang kanyang palad. Tinitigan ang halimaw, itinaas ng orko ang kanyang palakol sa kanya. May mga bakas ng mabilis na pagtalon. Pinutol ng lalaki ang halimaw gamit ang isang espada. Dumating ang pag-asa kasabay ng desperasyon. Nagulat na tiningnan ng babae ang harapan. Isa pala itong hunter. Maraming hunter ang nakikipaglaban sa mga halimaw. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng bangkay ng orko. Nakahawak sa kanyang palad ay isang mahalagang bato. Ang mga resources na lumitaw pagkatapos patayin ang mga halimaw ay nagpayaman sa sangkatauhan. Sa itaas ng grupo ng mga mandirigma ay may isang figure na gawa sa apoy. Ganito nabuo ang mundo ng mga hunter. Isang lalaki ang nakaupo sa isang upuan sa registration office ng Hunter Association. Tiningnan ng babae ang mga dokumento at sinabing first time niyang makakita ng kinatawan ng working class. Nakaupo sa harap ng monitor. Nilinaw niya, ang pangalan niya ay Gia. Wala ba siyang nakuha na skill o trait? Lumitaw ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ng binata. Awkward na kinamot niya ang likod ng kanyang ulo at kumpirmado na wala talaga. May mga ulap sa kalangitan sa itaas ng mga gusali ng lungsod. Nakalarawan sa signboard ang isang potion. Ito ang Seoul Sector 7, isang hunter shop. Pumasok ang binata at ang babae sa silid. Si G, ang may-ari ng hunter shop, ay nakatayo sa likod ng counter na nakangiti at binati sila. Itinuro ng babae ang daliri habang sinabi ng binata na pumunta sila para bumili ng mga potion. Samandal ang customer sa counter na nakangiti at nagtanong kung siya nga ba yung binatang working class at narinig ang kumpirmasyon. Sinabihan siya ng binata na tumabi na may displeased na ekspresyon nang marinig niyang itanong kung wala nga ba talaga siyang skills. Paano siya manghuhuli? Pagkatapos ay may mga bote ng potion sa basket. Humingi ng tawad ang customer, sinabing hindi niya alam kung ano ang pwedeng at hindi pwedeng sabihin. Tiniyak ni G na ayos lang ang lahat. Ayos kanya ang mga potion na nakangiti, sinabing hindi nagkamali ang babae. Wala talaga siyang anumang hunting skills, kaya hindi siya nanghuhuli, nagna-collect lang ng resources. Tiningnan siya ng babae, sinabing, ganun pala. Hawak ang bote, nagtanong ang binata kung bakit niya ito tinatanong. Huwag niyang sayangin ang oras nila. Nagtanong siya kung ano ang problema nang may pag-uusisa. May mga tangke na dumaan sa kalsada. Tumingin sa bintana, sinabi ng customer na mukhang may third-tier dungeon na nagbukas sa isang lugar. Kahit mga armored vehicle ay involved. Idinagdag ng binata na nakakita rin siya ng ambulansya. Gusto rin niyang bumisita sa ganung lugar. Iwinagayway ang kanyang kamay, sinabihan sila ng kausap na magising. Hindi sila malakas enough para dito. Sumagot ang binata na hindi niya gusto ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kanya. Tumingin sa harapan, ulit-ulit na binanggit ni G sa isip ang third-tier dungeon. Nakatayo sa porch, yumuko siya, at nagpaalam sa mga customer. Samandal sa relang, sinabi ng bida na maraming resources sa ganung dungeon, pero hindi siya iimbitahan doon. Lumitaw ang isang information window sa harap ng binata. Naalala niya na nag-awaken siya 5 taon na ang nakalipas at nakatanggap ng unique na working class. Tiningnan ang kanyang characteristics, naisip ni G na dahil wala siyang nakuha na skills o traits, hindi niya kahit pangarapin na sumama sa ibang hunter para pumatay ng mga halimaw sa dungeon. Naiisip ang binata na tumatakbo papunta sa chest, naisip ng bida na kaya nagpa siya siyang maglakad sa likod.
Pagkatapos malinis ng party o guild ang dungeon, pupunta siya at kukunin ang mga naiwan at ibebenta ito. May hawak na libro, sinabi ni G na walang makakakilala sa kanyang uri ng trabaho. Binuksan ang libro na nakangiti, naisip niya na ito ay sapat lamang para suportahan ang kanyang hilig na magbasa. Ng mga lumang libro, may hawak na bukas na libro ang binata. Nakaupo siya sa kanyang desk at nagbabasa. Pagkatapos ay tinakto ni Han ang kanyang bibig gamit ang kamay. Isinandal ang ulo sa kamay, nagtanong si G kung dahil ba mahirap ang libro. Nagsimulang magsara ang kanyang mga mata. Sinabi niya na inaantok siya ngayon. Nakatulog ang bida, at nahulog sa mesa. Matingkad na swirls ang lumitaw mula sa bukas na libro. Mga berdeng sinag ang nagmula sa isang larawan ng puno. Isang dahon ang nahulog sa ilong ng bida. Nagising si Jaiho at nagpanik na tumingin sa paligid. Tumangala sa gulat, nagtanong kung nasaan na siya. Nakatayo ang bida sa gitna ng isang mesensinang kagubatan. Hinaypa niya ang kanyang pisngi at sinabing ito ay tiyak na hindi panaginip, isang ilusyon. Baka may matutunan siya kung bubuksan niya ang system window. Isang window ng impormasyon tungkol kay G ang lumitaw sa harap niya. Class Worker, Health 80, Vitality 70, Endurance 7, Strength 8, Agility 8, Talent 9, Elemental Resistance 80, Poison 80. Sinabi ng binata na wala siyang nakikitang hindi pangkaraniwan. Nakatitig sa malayo, naisip ng bida na kakaiba ang kagubatang ito. Nakatayo siya sa gitna ng mga puno, sinabing hindi niya naririnig ang mga hayop at halos walang nakikita dahil sa makapal na ulap. May mga mababang halaman sa unahan. Naisip ni Gio na may nakikita lamang siyang ilang mga sanga na may mga usbong. Well, mukhang may bagyo na dumaan sa kanila. Yumuko, sinabi ng bida na first time niya itong nakita. Lumitaw ang impormasyon sa harap ng usbong na ito ay Ether Herbs Level 1. Sa loob ng 10 segundo, ang ether consumption para sa paggamit ng mga skill ay bababa sa 0. Tiningnan ang mga halaman, inulit ni G, Ether Herbs, may ganun ba talaga silang properties? Tiningnan ang usbong sa gulat, sinabi ng binata na ito ay kahanga-hanga. Pwede kang gumamit ng skills ng walang gastos na ether sa loob ng 10 segundo. Naisip niya ang isang tao na napapalibutan ng asol na vortex. Mahalaga ang ether para magamit ng mga hunter ang kanilang mga skill. Ito ay parang fuel, at ang paggastos ng ether ay makakaapekto sa lakas ng mga skill. Ngumiti, tiningnan ang halaman, sinabi ng binata na ito ay hindi kapanipaniwala. Sana makakuha ng ilang likido mula sa mga halamang ito. Sayang at hindi siya nagdala ng bote. Bigla, may napansin siya. Tiningnan niya ang sanga, naisip na ang mga talulot sa halos patay na tangkay ay mukhang hindi nat. Ural, mamamatay ang mga ito kung iiwan niya. Ngumiti si G at nagpasya na tutulungan niya sila ng kaunti. Nagbuhos siya ng tubig mula sa kanyang mga palad papunta sa mga halaman. Pinunasan ang kanyang noo, sinabi ng binata na buti na lang at may malapit na tubig. Sana ito ay sapat para hindi sila malanta. Lumitaw ang isang system window na may pangalang Plant Friendliness. Ang susunod na skill na lilito ay Blessing Trip X Level 1. Hinawakan ni G ang window sa gulat na sinabing nakuha niya ang skill at trait sa pagtatanim lang ng sanga. Walang ganitong nangyari sa loob ng 5 taon. Kumikinang na mga ugat ang kumakalat pababa mula sa sanga. Pinalibutan ng glow ang bida na nagsabing ito ay imposible. Nawawala na ang matandang puno. Nakatayo siya sa tabi ng kumikinang na puno sa gulat at pagkatapos ay nabigla nang makita ang kanyang SAR. Ilis sa kanyang work desk. Tiningnan ang store sa gulat, sinabi ni G na nakabalik na siya. Hinilot niya ang kanyang mata gamit ang daliri, sinabing panaginip lang ito. Parang napaka-unrealistic ng lahat. Bigla, lumawak ang kanyang mga mata sa pag-realize. Tiningnan ng binata ang kanyang maruming mga palad at sinabing marumi ang kanyang mga kamay. Ibig bang sabihin ay hindi ito panaginip? Ang mga kumikinang na sinag ay umikot sa larawan ng puno. Tiningnan ang kanyang mga palad, sinabi ng binata na marumi ang kanyang mga kamay at iminungkahi na baka nagka-sleepwalking siya. Tiningnan ng mabuti, naisip ni John na hindi, walang lugar na may lupa malapit sa kanya at nakakandado ang pinto. Naalala ang mga puno, nagtaka ang binata kung makakapasok ulit siya sa kagubatan kung makatulog siya. May determinadong ngiti, hinawakan ang kamao, nagpa siya ang bida na dapat niyang subukan.
Isang maliwanag na flash ang lumitaw sa gitna ng mga puno. Bumaling si G, sinabing tulad ng inisip niya, nandito na naman siya. Tiningnan ang mga puno, sinabi ng binata na mukhang mas lumawak ang mga ito at medyo lumino ang ulap. Lumuhod sa tabi ng isang halaman, sinabi niya ng may pag-iisip na hindi pa niya naririnig ang isang dungeon na mapapasukan mo. Kapag nakatulog ka, nagulat ang tingin sa likod ng kanyang salamin. Isang level 1 Golden Sun Apple ang nakabitin sa isang sanga. Kapag idinagdag sa isang health potion, nadidagdagan ang recovery ng 20% at nadidagdagan ang tagal ng 80%. Iniabot ang kanyang mga daliri para sa apple, sinabi ni G na mahirap hanapin kahit sa high-rank ang dungeons at nagtanong kung tataas ng 20% ang healing efficiency. Naisip niya ang mga mandirigma na may hawak na flask ng golden potions at naisip na ang recovery potions ay madalas gamitin, ngunit onti ang mga ito at nagre-restore ng mga 10% ng maximum health. At dito bukod sa extra na 20, nadagdagan din ang bilis ng pagkilos. Bumaling ang binata nang makakita ng isa pang apple. Nakatayo siya sa gitna ng mga puno na may maraming prutas at sinabing ang dami nito dito. Naiisip ang mga halaman mula sa kakaibang dungeon, naisip ng bida na kung makukuha niya ang mga apple at ether herbs na ito, magagawa niyang lumikha ng mga potion na may stunning na epekto. Sana hindi nakakatakot ang kumuha ng isa o dalawa at nagtanong kung pwede niya itong ilagay sa kanyang damit. Bigla, may tela na nahulog sa mukha ni G at nagtanong kung ano ito. Sa kanyang kamay, may hawak ang binata na interdimensional bag. Kinuha ang 2 bote mula dito, nagtanong ang binata kung tutulungan siya nitong magdala ng mga bagay mula dito papunta sa kanyang store at nabanggit na may ilang bote pa dito. Napakunot ang kilay ng bida. Sinabi niya na iniisip lang niya kung paano niya madadala ang mga ito nang biglang may bag na nahulog mula sa langit. Hindi lang ito nakakagulat, nakakatakot din. May ingay sa likod ng glass door ng store. Kinaumagahan na sa sikat na special chain ng hunting stores, Hunting Grounds. May lalaking kumatok sa counter at nagtanong kung wala na bang paralysis resistance potion. Humingi ng tawad ang salesman at sinabing ubos na at nagtanong kung pwede bang maghintay ng 1 oras. Bumaling ang babae na may displeasure, sinabing nababaliw na siya at sinabihan siyang mabilis na makipag-ugnayan sa ibang outlets dahil kailangan na nilang pumunta sa dungeon sa loob ng kalahating oras. Sinabi ng binata na wala rin sila sa pot at susubukan niyang tumawag sa ibang store. Napatigil ang binata nang may makita sa likod niya at sinabing ang babae ay ang Sword Witch Hygen. Isang brunette na may pulang cloak ang sumulong at nagtanong kung pwedeng tawagan ang manager. Tiningnan ng mga tao ang babae, pinag-uusapan na first time nilang makita siya ng personal at ang lahat ng kanyang equipment ay rare grade mula sa rank 4 dungeon. May nagsabing ika-12th ranked hunter siya. Hindi nakakapagtaka na mayroon siya ng mga ito. Tumingin sa harapan ng babae nang marinig ang kanyang pangalan. Yumoko ang manager ng excited, sinabing hindi niya alam na personal siyang pupunta sa kanila. Sinabi ni Hyegen na pumunta siya dahil hindi sinagot ang kanyang mga tawag at nagtanong kung ang potion na pinag-usapan nila kahapon ay wala pa ba. Tumingin sa ibaba na disappointed, narinig niya ang paghingi ng tawad. Marami silang order, kaya inihahanda pa ang kanyang potion at kung maghintay ng sandali. Ngunit sumagot ang babae na hindi siya pwedeng maghintay. Kailangan niyang nasa dungeon sa loob ng 30 minuto. Nasa kanyang kamay ang isang phone na nakabukas ang mapa. Naisip niyang titingnan kung ano ang iba pang mga shop. May hawak na flask na may gintong likido ang binata. Tiningnan ni G ng mabuti ang potion, sinabing purified water, mermaid tears, ether herbal liquid. Mukhang wala siyang nakalimutan. Idinrop niya ito sa spiral tube, sinabing kung ay dadagdag ang concentrate ng sun apple, at haluin sa gitna ng glow, lumitaw ang mga notification na salamat sa blessing, na-apply ang verdict ng great success. Nakatanggap siya ng bagong skill, Alchemy Level 1. Ang susunod na notification ay nagsabing salamat sa isang espesyal na potion, ang ether consumption para sa lahat ng skills ay nabawasan sa 0 sa loob ng 14 na segundo, nagre-restore ng 14% ng maximum health sa loob ng 15 segundo. Nagulat ang bida nang makita ang notification, sinabing kahit ang mga nagtatawag sa kanilang sarili na alchemist ay wala ngang ganoong skill, at eto ang mga ganitong properties.
Hinalo niya ang potion sa bote, sinabing, anong klaseng blessing ba yon na napakaganda ng elixir? Tiningnan ng binata ang bote ng may pag-iisip at nagtanong kung okay lang ibenta ito. Hindi niya alam kung magkano ang dapat niyang hingin, at ang mga aksyon ay parang hindi ka panipaniwala. Sino ang maniniwala sa kanya kung sasabihin niyang hindi gugugol ng ether ang mga skill sa loob ng 14 na segundo? Pumasok ang isang babae sa store habang sinasabi ni G na hindi muna niya ito ibebenta at dapat subukan muna niya ito sa kanyang sarili. May matamis na ngiti, binati ng bida ang babae at nagtanong kung paano siya matutulungan. Lumapit si Hyagin ng determinado at nagtanong kung may mga potion ba siya. Kaunting oras na lang, napansin niya ang bote na nakatayo sa ibaba at nagtanong kung hilang potion ba ito. Tiningnan ni G ang golden potion at nag-atubiling sumagot na oo. Napakunot ang kilay ng binata nang marinig ang tanong tungkol sa epekto nito. Sinubukan niyang sagutin na hindi pa ito nabebenta. Dinakma ng babae ang bote, sinabing nagmamadali siya at kung okay lang, kukunin niya ito. Nag-iwan ng ilang bills sa counter, umalis siya, sinabing dapat ito ay sapat, at kung kulang ang ibinigay niya, makipag-ugnayan siya sa kanyang guild. Tiningnan siya ni G sa gulat, sinabing nawala siya sa isang iglap at naisip na dapat ayos lang ang lahat, di ba? May mga ibon sa malinaw na kalangitan. Lumitaw ang mga blade mula sa isang asol na magic seal, at tumama sa mga halimaw. Umugoy ang buhok at cloak ni Hygen. Tumakbo siya pasulong, iniwan ang mga natalong halimaw. Itinapat ng lalaki na may backpack ang kanyang kamay sa kanyang mga mata at sinabing iba talaga ang ika-12 sa rank, ngunit wala ng trabaho para sa kanila. Sinabi ng kasama na syempre maganda ito, ngunit hindi niya iniisip na mali. Dapat maging mas magaling din sila. Pinutol ang karko ng natalong halimaw, sinabi ng binata na mas mabuting huwag istorbohin ang sword witch at mag-collect na lang ng resources. Tiningnan ang asul na kristal, sinabi niya na dapat niyang intindihin siya. Noong nakaraan, magpapalam sana si Hygen na habulin silang magkasama. Ngunit pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimula siyang gawin ang lahat ng mag-isa. Nilinaw ng kasamo kung anong insidente. May bagay, bumaling siya at sinabing malamang ay hindi niya alam dahil baguhan siya. Bigla, masayang iniwagayway ni Hygen ang kanyang kamay at sumigaw na tumakbo sila. Nagtanong ang binata kung ano ang nangyari. Nabigla ang kanyang bibig. Nakita niya ang isang malaking halimaw na may buntot na parang alakdan at sinabing ito ay isang perswer. Ayon sa impormasyon, ito ay isang halimaw ng discuss level na kasing laki ng isang armored vehicle at napakadelikado dahil may malakas itong lason. Ang nanginginig na takot na lalaki ay nagtanong kung bakit lumitaw ang isang halimaw ng ganitong level dito. Napalibutan ng asul na glow, lumundag pasulong si Hygen at inulit na sinabi niya sa kanya na tumakbo. Ang kanyang paa ay tumalbog sa lupa. May mga magic seal sa paligid ng umaatake na babae. Inatake niya gamit ang isang espada, nag-iwan ng maliwanag na asul na bakas. Nag-aapoy ang mga mata ng galit na halimaw. Pinag-break niya ang mga puno. Ang babae sa harap niya ay nanginginig at naisip na masyadong malakas siya. Kahit ang kanyang ether ay halos wala na. Tumakbo palayo ang mga lalaki habang naisip ni Hygen na mabibili lang niya ang oras para sa iba. Tumingin sa ibaba, naisip niya kung nandito si Sun Ha sa sitwasyong ito, na-imagine niya ang brunette na may espada. Pagkatapos ay determinadong itinapon ang takip ng potion at naisip na hindi, wala na siya dito. Tiningnan ang potion, naisip ni Hygen na ngayon ay maaari lamang siyang maniwala sa kanyang sarili at sa potion na ito. Isinara niya ang kanyang mga mata at ininom ito. Nabigla siyang nagbukas ng mga mata nang maubos ang flask. Para bang may maliwanag na sinag na umiikot sa babae. Naisip niya na ito ay masarap, parang cocktail, at parang nag-uumapo ang ether. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang may determinasyon. Naisip ni Hygen na maaari pa siyang makipaglaban sa kanya. Tumalon ng mataas, lumapit siya sa halimaw. Ang katawan nito ay tinawid ng maraming maliwanag na sinag. Hati sa dalawa ang perswer. Tumingin palayo si Hygen sa bangkay na nahulog sa lupa at sinabing hindi ito pwede. Tiningnan niya ang kanyang blade sa gulat, naisip na hindi lang niya na-recover ang kanyang health, ngunit hindi rin siya gumastos ng anumang ether. Sa ganitong buff, magagamit niya ang rampage ng ruling sword sa loob ng 10 segundo, bagaman karaniwang 3 lang ito.
Tiningnan ang walang laman na lalagyan, naisip niya na lahat ito ay salamat sa potion. Naiisip ang nakangiting salesman, nagtaka siya kung anong klaseng store ito. Isang sinag ng sikat ng araw ang nagning sa gusali. Bumukas ang pinto na may kampanilya. Nagulat si Jaiho nang makita ang isang brunette na pumasok. Tiningnan siya ng masama, tinawag siya ni Hyagin at naisip ng binata na laging galit ang customer na ito. Lumapit sa bida ng malungkot, nagtanong siya kung anong klaseng potion ang ipinagbili niya sa kanya. Bumaling ang huntress. Narinig kung paano siya nakilala ng mga lalaki sa likod niya, may narinig na nag-isa niyang tinalo ang Persuer. Nahihiyang naglakas ng loob, humingi ng tawad si Hyagin sa kanyang kabastusan. Sumagot ang bida na ayos lang ang lahat at nagtanong kung may problema ba sa kanyang potion. Itinaas ng binata ang isang daliri na may ngiti nang marinig na hindi pa siya nakakita ng potion na magre-restore ng 14% ng heal. Fee at mag-aalis ng gastos ng ether para sa mga skill. Sumagot ang bida na narinig na niya ang balita. Na-imagine niya ang maraming sinag mula sa mga atake ng babae at sinabing nagawa niyang sirain ang isang halimaw ng disgust rank. Isinandal ang mga kamay sa mesa, sinabi ni Hyagin na walang merito dito at lahat ay salamat sa kanyang mga potion at nagtanong din kung saan niya nakuha ang mga ito o ginawa niya ito mismo. May hawak na gintong apple ang binata. Sinabi niya na ginamit niya ang sangkap na ito. Nagulat ang babae. May matamis na ngiti, sinabi ni G na ito ay isang sun apple. Swerte niya na nakita ito sa isang rank 0 dungeon. Sinabi niya, paano yun nangyari? Hinawakan ang kanyang baba, nagtanong ang babae kung madalas silang magkita. At naisip ng bida na kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kagubatan, maaari itong magtapos ng masama, kaya mag-iisip siya ng ilang dahilan. Tiningnan niya ang brunette na tumalikod, sinabing natutuwa siya na nakatulong ang potion sa kanya. Itinuro ni Hyagin ang kanyang daliri sa bote na may asul na potion at nagtanong kung ano ito kung saan sumagot ang binata na ito ay isang cold resistance potion. Kinuha ang isa sa mga lalagyan, nagtanong ang heroine kung ano ang mga katangian nito. Nabigla siya nang marinig na iniisip niya na nagbibigay ito ng 32% cold resistance sa loob ng 40 minuto. Ang asul na potion, sa isang bilog na bote. Inakala niya na ang pinakamataas na antas na elixir ay nagbibigay ng 10% na resistensya at 15 minuto lamang at nagtaka kung bito napakalakas ng kanyang potion. Ngumiti ng awkward si Gia nang marinig ang tanong kung saan niya ito nakita. Naalala niya ang paglalakad sa kagubatan na may basket. Naglagay siya ng asul na winter strawberries sa basket na nagbibigay ng 20% na resistensya sa lamig sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang likido sa spiral na tubo. Tumataas ang kanyang antas ng alchemy. Lumingon si Hyagin nang may pagkalito nang marinig na nakita niya ang mga ito sa isang rank 0 na dungeon at naisip na hindi siya marunong magsinungaling. Paglingon ng kanyang ulo, sinabi niyang hindi maginhawa para sa kanya, kaya hindi na siya magtatanong. Gayunpaman, nais niyang bilhin ang lahat ng nandoon. Naglagay siya ng 1 watt ng pera sa isang sobre sa mesa at sinabing magbabayad siya ng cash. Hindi kailangan ng resibo. Habang umaalis, iniwagayway ng huntress ang kanyang kamay nang marinig na nagbigay siya ng higit pa sa kanyang kailangan, 2 lad noong nakaraan, at sumagot na hindi, ito ay hindi sapat para sa mga potion na tulad nito. Nagulat ang batang lalaki at sumagot na ang kanyang pangalan ay Jihan nang marinig ang tanong sa kanyang pangalan. Lumitaw ang isang ngiti sa mga labi ng batang babae, at sinabi niya na ito ay isang magandang pangalan. Lumingon, idinagdag niya nang may matamis na hitsura na magkikita sila sa susunod. Sa gitna ng mga berdeng puno, narinig ang mga salita na ito ay handa na. Ang iba't ibang sangkap ay nakahiga sa tela. Sinabi ng bayani na tila sapat na ang mga fusion stones at fire stones. Kailangang replenish ang winter strawberries dahil kinuha ni Hyagin ang lahat ng nandoon. Nakaupo si Jihan na nakataas ang mga braso at sinabing hindi niya alam na may mga ganitong bato dito at na ito ay napakaraming resources para sa isang lugar na walang mga halimaw. Tinitigan ang malinaw na kalangitan, tinanong ng batang lalaki kung saan matatagpuan ang lugar na ito. May something gumalaw sa damo. Tiningnan ito ng may pagkamangha, tinanong ng brown-haired na lalaki kung ano ito. Naglakad siya sa direksyon na iyon ng may interes, na naisip na hindi siya nagkamali ng pagdinig. Dapat ito ay narito.
Tiningnan ng lalaki na nakasalamin ang harapan ng may pagkamangha. Sa harap niya ay isang maliit na kayumangging insekto, isang Terterodron, isang maliit na mythical na halimaw na kamukha ng isang salagubang na may malalaking mga kuko. Tinitigan ito ng may pagkamangha, sinabi ng lalaki na ito ay isang Pterodon. Sigurado siya na sila ay mythical rank. Tiningnan niya ang mga insekto mula sa likod ng isang kumikinang na net at sinabi na sila ay medyo maliit. Hinawakan ang hadlang gamit ang kanyang kamay, nabanggit ng bayani na hindi siya makadaan sa pader na ito at nagtaka kung saan sila nagmamadali. Sa unahan, lumitaw ang mga galit na itim na langgam. Sinabi ng impormasyon na ito ay devil ants, mapanganib na mga halimaw. Ang laki ng mga ito ay kasing laki ng isang truck. Kung papatayin mo ang isa sa kanila, maaakit ito ng 10 pang mga individual, na nagpapakomplikado sa kanilang pagkasira. Tinitigan ang labanan ng insekto ng may pagkamangha, naisip ni G na ito ay devil ants, at naglalaban sila sa isa't isa. Pinapanood sila sa pamamagitan ng hadlang, naalala ng bayani na nabasa na niya ang mga libro tungkol sa kanila. Ang mga itim na langgam ay sumusulong sa Pterodons. Naisip ng bayani na sila ay mapanganib na mga halimaw, ngunit dahil sa kanilang lason, sila ay mas mapanganib kaysa sa mga halimaw ng D. Disgusted rank. Lumitaw ang isang information window sa harap ng lalaki. Naisip niya na may mali dito. Sinabi nito na sila ay medyo malaki, at ang laki ng Pterodons ay kakaiba. Itinumba ng itim na insekto ang salagubang sa lupa. Hinawakan nito ang isa pang salagubang gamit ang kanyang mga sipit. Ang dalawang insekto ay nanginginig sa takot. Sinabi ni Jiha na ang Therons ay talo, ngunit nagtaka kung ano ang pinaglalaban nila. Tumingin ng mababa, sinabi ng lalaki na sa ganitong paraan, wala silang pagkakataon na manalo at inanong kung maaari niyang tulungan sila. Lumitaw ang isang information window sa harap ng nagulat na bayani na nagsimula ang isang digmaan sa pagitan ng devil ants at niya at ng kanyang mga Teladrin at tinanong kung nais niyang tulungan ang kanyang leon. Itinanong ng lalaki sa kanyang isip kung maaari siyang mamagitan. Tiningnan ang screen ng may pagkamangha. Sinabi niya na sinasabi dito na ang mga Pterodon ay kanya. Ang kanyang daliri ay hinawakan ang oo button nang magpasya ang bayani na suportahan sila. Iniulat ng system na ang kanyang leon ay lumalapit sa pagkatalo. Maaari niyang aihang ang isang buff sa lugar gamit ang essence. Ang susunod ay ipinaliwanag ang mga pagpipilian. Dagdagan ang HP ng 30% para sa isang oras. Dagdagan ang poison resistance ng 30% para sa isang oras. Dagdagan ang physical resistance ng 30% para sa isang oras. O pagpalain ang isang worker para sa 2 essences. Nilingon ang kanyang baba, naisip ni Gio na hindi niya sila matutulungan ng direkta, ngunit magagamit niya ito. Sa kanyang palad ay nakahiga ang 2 maliliit na kristal. Sinabi ng bayani na talagang mayroon siyang katulad ng essence. Maliwanag na sinag ang lumipad pasulong mula sa mga kristal. Nang sabihin ng bayani na mayroon siyang 2 sa kanila, at ang ika-4 na pagpipilian ay tila ang pinakamahos. Pinili niya ang pagpapala ng worker. Ang isa sa mga Beatles ay tumingin ng determinado. Ibinabad niya ang kanyang mga pakpak. Sa isang malakas na suntok, itinaboy niya ang maraming langgam. Isang maliwanag na glow ang naglibot sa mga salagubang. Maligayang sinabi ni G na ito ay kamanghamanghang. Tinalo nila ang lahat. Ang mga Pterodon ay masayang itinaas ang kanilang mga paa. Naisip ng lalaki na hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ito ay mabaliw. Tiningnan ang mga salagubang, pinasalamatan niya sila sa pagprotekta sa kagubatan. Bigla, may nagtaka sa kanya. Ang maliliit na salagubang ay nagdala ng isang buong grupo ng mga kristal. Sinabi ni John na ito ay maraming essence stones at tinanong kung nais nilang ibigay ito sa kanya. Ngumiti siya. Narinig ng insekto ng may pagkamangha. Maraming kristal ang lumutang sa paligid ng bayani tulad ng mga hawak niya sa kanyang mga kamay. Iniulat ng system na 5 essences ang nakuha. 5 essence stones ang nakuha. Sinabi ng lalaki na isinugal nila ang kanilang buhay kaya ito ay sapat na para sa kanya. Ang kumikinang na hadlang ay naging mas mapatla. Tiningnan ng lalaki ang harapan ng may pagkamangha at sinabi na ang pader ay nawala. Tiningnan niya ang kagubatan na nagsasabing nawala ang fog. Ang bayani ay may mga kristal sa kanyang mga kamay. Sinabi niya na siya ay mananatiling medyo matagal ngayon. Nang may bahagyang ngiti, tumingin sa malayo,
sinabi niya na mukhang hindi siya babalik sa lalong madaling panahon. Sa screen ay isang larawan ng isang website. Matapos ang paglitaw ng Dungeons and Hunters, isang komunidad para sa mga mangangaso ang itinatag, na tinawag na HunterNet. Maraming sinag ang tumawid sa katawan ng halimaw. Ngayon, ang lahat sa loob nito ay pinag-uusapan ng ikalabindalawang ranggo na Haijonan. Isang babaeng may pulang buhok ang nakaupo sa harap ng monitor. Isinulat ng commentator na halata na si Hyen ang pumatay sa stalker ng mag-isa. Sinabi ng kausap na halata rin na hindi niya ito maaaring malabanan ng mag-isa. Ang kanyang mga daliri ay nasa keyboard. Sinabi ng kausap na may numero 72 na imposible mangolekta ng data sa bilang ng mga taong pumasok sa dungeon at mahirap isipin na si Hyen ay nangangaso kasama ang isang tao. Isinulat ng batang babae na ito ay totoo. Naging solo player siya mula nang mawala si San Hayek. Ang batang babae ay nakaupo sa harap ng kumikinang na monitor. Isinulat ng commentator na taos-puso siyang umasa na makalimutan ni Hyen ang tungkol sa kanya. Ang susunod ay sumulat na hindi niya siya maaaring palaging miss. Pinindot ang mga susi ng keyboard, sinabi ng batang babae na tingnan mo lang siya. Sinasabi lang niya ito dahil hindi ito nangyari sa kanya. Isinulat niya na ang kanyang better half ay nawala sa dungeon at maaari niyang miss siya ng mas gusto niya. Ang babaeng may pulang buhok ay namumula sa pagkadismaya. Isinulat ng commentator na 3 taon na ang nakalipas. Ipinakilala ang lalaki, isinulat niya na siya ay naglalakad sa mga dungeon na hinahanap siya sa loob ng 3 taon. Tinangka ng batang babae na tumutol. Isinulat ng kausap na hindi nila dapat pag-usapan ang nawawalang tao maliban kung siya mismo ay Hyen. Nakatingin sa screen ng may pagkadismaya, pinadalhan siya ng batang babae sa impyerno. Bigla, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Binuksan ng lalaki ang ilaw sa kwarto at tinanong kung siya ay isang zombie at hindi masisira ang kanyang mga mata. Ito ay si Julian mula sa Eternal Flame Guild, ang pinakamahusay na alchemist. Iniunat ang kanyang mga braso, iniunat ng batang babae at sinabi na mas mahusay ang kanyang konsentrasyon sa kadiliman, at tinanong kung nalaman niya ang tungkol sa sinabi niya sa kanya. Inaayos ang kanyang salamin, sumagot si Julian na personal siyang pumunta sa bayani sa tindahan at sinabi na siya ang pinakamababang ranggo na walang mga katangian, si G. At tulad ng inaasahan, wala siyang naramdamang espesyal mula sa kanya. Tumingin ang batang babae sa harapan ng may pag-iisip, na nagsasabing nangangahulugan ito na wala siyang kinalaman sa katotohanan na naging mas malakas si Hyen. Itinaas ang kanyang kamao sa kanyang mukha, sinabi ng lalaki na siya ay nagbebenta ng isang bagay na mahalaga. Tiningnan ang batang babae, tinanong niya kung alam niya kung ano ang isang sun apple. Ipinakilala ang prutas, muli nitong tinanong at narinig ang alchemist na nagsasabing ang prutas na ito ay lubhang binabawasan ang pagkawala ng ether, at hanggang sa sandaling iyon, hindi pa niya nakita ang isa sa tea. O tuong buhay! Nabuksan ang bibig ng babaeng may pulang buhok sa pagkamangha nang marinig na gumawa siya ng isang potion mula dito at ipinagbili ito sa napakababang presyo. Sumagot siya na kung ang apple ay tunay, ang presyo ay hindi maaaring mababa. Bumalik sa kanyang upuan, sinabi ni Julian na maaaring ipagpalagay na alinman sa hindi niya alam kung gaano kahalaga ang sun apple. Inilipat ng lalaki na nakasalamin ang kanyang tingin nang marinig na kung hindi iyon ang kaso. Ngumiti ng bahagya ang babaeng may pulang buhok, na nagsasabing siya ay simpleng hindi isang masakim na tao. Bumangon mula sa mesa, sinabi niya na kailangan niya ng sariwang hangin at makikita niya ito mismo. Tinanong ng lalaki kung dapat niyang ihanda ang kotse. Itinaas niya ang kanyang mga kilay nang marinig na hindi siya ang selyo, na sobra na, at sinubukan na tutol, na nagsasabing siya ay nasa isang katulad na sitwasyon. Ang pinuno ng Eternal Flame Guild, Win, ay tumingin sa harapan. Nakaupo si Gio sa kagubatan sa harap ng isang apoy. Pinainit ang kanyang mga kamay sa apoy, sinabi niya na malamig sa mga malalim na kagubatan. Mabuti na dala niya ang lighter. Naalala ang kumikinang na hadlang, naisip niya na ang pader at fog ay nawala. Hawak ang bag sa kanyang balikat, nangatwiran ang batang lalaki na tiningnan niya ang lugar, ngunit ang lahat ay halos pareho. Tumingin siya sa gilid, na naisip na syempre ganap na nilalakbay nila ang lugar. May asul na madilim na haze sa tabi ng batang lalaki. Tiningnan ang mga kulot, naisip niya na ang lugar na ito ay tila masyadong mapanganib. Nararamdaman niya.
Tumayo si G mula sa troso at sinabi na hindi niya nais na mapanganib, kaya siya ay babalik. Lumingon siya na nakakita ng ilang mga salagubang. May hawak silang mga asol na usbong sa kanilang mga paa. Tinanong ng batang lalaki kung sila ay ang parehong mga Pteridrin. Inabot nila ang isang usbong, at sinabi ng impormasyon na ito ay ang mga buto ng isang bulaklak na humahabol sa fog. Tinanong ni G kung marahil siya ang nagpal-ayes ng fog. Ito ay para sa kanya. Tiningnan ang nag-aalala na salagubang, sinabi niya na mayroon silang bago. Ito ay medyo mas malaki at medyo naiiba sa iba at tinanong kung siya ang kanilang pinuno. Tiningnan ang madilim na haze sa kanyang likod, excited na tinanong ng batang lalaki kung nagmula sila sa kakila. Kilabot na lugar. Nagulat ang bayani nang lumitaw ang isang system window sa harap niya. Naglalaman ito ng impormasyon na ang mga Theodren na iyon ay humihingi ng pag-save sa kanilang reyna. Ang isa sa mga salagubang ay nakatayo sa tabi ng mga buto. Naisip ni Ju na marahil mayroon silang parehong social order tulad ng mga langgam o bubuyog. Pagkatapos ang mga buto na ito ay kailangan upang hilingin sa kanya. Ngumiti ng kaunti, sumang-ayon ang bayani, na nagsasabing pinuprotektahan nila ang kagubatan, kaya gagawin niya ang kanyang makakaya. Medyo takot siya, ngunit tutulungan niya sila. Hinampas niya ang masayang Theodren sa ulo, na nagsasabing ngayon kailangan niyang gumawa ng mga paghahanda upang malutas nila ang lahat bukas. Kinabukasan, ang batang lalaki ay may hawak na lalagyan na may recovery potion, pagkatapos ay isang lalagyan na may berdeng poison resistance potion. Ibuhos niya ang berdeng bola ng combat food sa isang plato. Uminom ang mga Beatles ng mga inihandang potion. Naisip ng lalaki na kumpleto na ang mga pangunahing paghahanda. Kung mayroon kang terrain buff tulad ng huling oras, kung gayon ito ay dapat na madaling harapin ang Devil Ants. Itinuro ni G ang kanyang daliri ng determinado, na sumigaw na ililigtas nila ang reyna ngayon. Sa kagubatan, napansin niya ang isang bagay sa unahan at sinabi na tulad ng iniisip niya, mayroon siyang masamang pakiramdam dahil dito. Ang mataas na burol ay naglabas ng isang malungkot na aura. Ito ang Devil Antle. Binukasan ang bibig, sinabi ng lalaki na nakasalamin na nangangahulugan ito na nakatira sila dito. Nakatayo sa harap ng mga langgam, napansin niya na ang mga ito ay hindi bababa sa 3 metro ang taas. Ang mga Pteridren at Devil Ants ay nakatayo sa tapat ng bawat isa. Ang mga insekto na may pulang mata ay sumugod pasulong. Ang mga salagubang na iniunat ang kanilang mga binti ay lumipat patungo sa bawat isa. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga Pteridren at Devil Ants. Ang mga insekto ay lumalaban sa bawat isa ng matindi. Sinabi ni G na nakabukas ang bibig sa pagkamangha na ang mga Therodron ay gumagawa ng mas mahusay kaysa sa huling oras. Isinara ng isa sa mga bug ang kanyang mga mata. Sinabi ng lalaki na sila ay nasa panganib pa rin. Maaari niyang tulungan ang kanyang squad ng isang beses. Nagkakahalaga ito ng 3 essence upang ipako ang mga langgam na may mga pakpak sa lupa. Tiningnan ng lalaki ang system window nang may pagkamangha at sinabi na maaari niyang tulungan sa oras na ito, ngunit nagtaka kung paano. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Tiningnan ang system window, ulit niyang, ay pako. Sa isang awkward na ngiti, tinanong niya kung magagawa niya ito ng isang beses lamang, at ano ang dapat niyang gawin tungkol dito. Bigla, napansin niya ang isa sa mga langgam sa antle. May magaan na pakpak sa likod ng galit na langgam, at napansin ito ng lalaki. Sinabi ng impormasyon na ito ay isang messenger. Lumitaw ang isang message window sa harap ng bayani, na nagsasabing ang hukbo ng Devil Ants ay sinusubukang magpadala ng mensahe. Ang kaaway ay sinusubukang tawagin ang pangunahing hukbo. Tiningnan ang kanyang palad, naisip ni G na maaari niyang pigilan ito. Ipinikit niya ang kanyang kamao. Ang isang langgam na may mga pakpak ay lumilipad, nagpapalabas ng malungkot na aura. Ang mga mata nito ay kumikinang na pula. Bigla itong ipinako ng lalaki sa lupa gamit ang kanyang palad. Nakatayo si G, nakasandal sa isang tuhod. Determined siyang tumingin pababa, na sumigaw na nahuli siya. Ang araw ay nagniningning sa gusali ng lungsod. Tiningnan ang signboard, Win asked, ito ba ang parehong hindi pangkaraniwang tindahan na nagbebenta ng mga Sunny Apples? Na-imagine niya ang tindahan at ang brunette at naisip na ito ay hindi kapansin-pansin sa hitsura, ngunit hindi niya alam kung nung mga lihim ang nakatago dito.
Sinabi ni Hayajan na tinalo niya ang perswer pagkatapos pumasok dito. Hinayla ang hawakan ng pinto, sinabi ng batang babae na siya ang magbubunyag ng mga lihim ng lugar na ito. Tiningnan niya ang pinto nang may pagkamangha, na nagtatanong, sarado ba? May sign sa pinto, sinabi niya na kakaiba. May sign na nagsasabing bukas ito. Nagpunta ba ang may-ari sa banyo? Lumingon, tinanong namin ang janitor kung bukas ang pintuan na ito ngayon. Sinabi ng lalaki na may wallis na hindi niya alam ng sigurado. Akala niya sarado na sila since kahapon. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit bihira buksan ng binata ang tindahan kani-kanina lamang. Tumingin sa harapan, narinig ng batang babae na ang kabataan ay talagang tamad nitong mga araw at naisip na madalas silang sarado. Sinabihan sila na sarado sa weekends. Lumingon siya sa pagtingin sa karatula at naisip na tulad ng inaasahan ang tindahan na ito. Hindi, may ginagawa si Jiha. Maliwanag na sinag ang naglilibot sa palatandaan. Sa oras na ito, tiningnan ni Ji ang kanyang kumikinang na kamay na iniisip na ito na. Sa harap niya ay nakahiga ang isang patay na may pakpak na langgam. Tanong niya, ito ay dapat na sapat, di ba? Ang mga devil ants ay mukhang nawalan ng loob, ngunit ang mga Theodren ay mukhang lubos na determinado. Sila ay sumugod upang atakehin ang mga itim na insekto. Huminga si Ji ng pagod. Nakaupo siya na nakasandal sa lupa at sinabi na kahit papaano ay nakuha nila ito, ngunit ang kanilang reyna ay nasa loob pa rin ng antle. Ang lalaki ay naging interesado. Ilang beetles ang naghila ng wounded reyna sa isang stretcher. Naisip ng lalaki na nasave nila siya. At saan nila nakuha ang stretcher? Ang ulo ng Therodron Queen ay binendahan. Inilapag ng mga beetles ang stretcher sa lupa. Hinawakan ang mga daliri ng reyna, sinabi ng lalaki na maayos ang lahat. Maaari siyang magpahinga. Hinahaplos ang kanyang ulo, sinabi ni Ji na napakabuti na ligtas siya. Lumitaw ang isang system notification na ang Therodron Queen ay nais na manampa ng katapatan sa kanya. Kung pipirmahan niya ang kontrata, siya ay magiging isang sponsor ng mga Therodron at makatanggap ng ilang mga item at syempre kailangan niyang tuparin ang mga order. Tumingin ang batang lalaki nang may bahagyang ngiti, na naisip na walang dapat isipin. Ito ay madali tulad ng pie. Maaari silang magtulungan. Iniulat ng system notifications na ang reyna ng Thies at ang kanyang mga tropa ay nanumpa ng katapatan sa kanya. Ngayon maaari na siyang direktang mag-supply ng squad. Tiningnan ng bayani ang kumikinang na insekto at naisip na ito ang Theodren General mula noong huling oras. Ang insekto ay mukhang determinado. Iniulat ng system na kumpleto na ang ebolusyon. Tiningnan ito ni Ji ng masaya, na naisip na tumaas na ang kanyang antas. Tiningnan niya ang malaking Theodren warrior na nagli-float sa tabi niya at naisip na malinaw na kamukha niya ngayon ang isang general. Itinaas ng mandirigma ang kanyang paa. Maraming mga insekto ang nagdadala ng mga dilaw na kristal. Naisip ni Jia na marami na naman ang dala nila. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya na hindi niya kailangan ng ganoon karami. Nakaupo sa harap ng mga may kulay na bato, naisip niya na 10 essences at ether stones ay sapat na para sa kanya. Tiningnan ng batang lalaki ang kanyang palad. Dito ay nakahiga ang isang lilac at berdeng usbong. Naisip ng bayani na ito ay ang mga buto na ibinigay sa kanya ng kanilang general. Sa isang ligaw na ubas na buto, malinaw ang lahat. Ngunit ano ang isang fruit tree seed? Tumayo, inalog ang kanyang damit at sinabi na malalaman niya kapag siya ay lumaki. Ang kagubatan ay malulutas ang natitira mismo. Hinawakan ang kanyang balikat, sinabi ng lalaki na ngayon ay oras na upang magtayo ng isang hut. Kinabukasan, isang madilim na lilang portal ang lumitaw sa isang dungeon. Pumasok ang lalaki at tinanong ang matanda na ang reyna ng mga langgam ay narito. Sa tubig sa dungeon, lumingon ang lalaki at sinabi, sa palagay mo ba siya ay sobrang baliw na pumasok lamang sa dungeon ng devil ants? Kung pamamahalaan nilang plunder ang kanilang antle ng tama, kung gayon kikita sila ng maraming pera. Tiningnan ng lalaki ang layo na may pagkadismaya sa pagdinig sa tanong, nalinis na ba ang lahat dito? At sinabi na kakabukas lang ng dungeon, ano ang pinagsasabi niya? Nagulat ang mga lalaki. Nagmura ang commander. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking antle. Narinig ang isang tanong, walang laman ba ito? Ang mga ngaso na nakatayo sa likuran ay nagtanong, baka nalinis na ito sa ibang lugar.
Sumagot ang kapitan na hindi niya alam na ang dungeon na naipasa ay hindi bumukas ng 2 beses. Hindi siya makapaniwala. Kailangan niyang suriin ito mismo. Hinawakan ng pangalawang lalaki ang anthill, na nagsasabing hindi niya alam kung sino ito, ngunit talagang nakipaglaban sila dito at walang buhay na langgam sa paningin. Iwinagayway ang kanyang kamay, sinabi ng pinuno na itigil ang pakikipag-chat at hanapin ang mga bakas. Maaari bang silang lahat ay nawala? Sumigaw ang lalaki sa takot upang tumingin siya sa lupa. Tiningnan ng kapitan ang ibaba ng may pagkamangha. Ang mga bayani ay nakatayo sa isang malaking palad print. Nanginginig sa takot ang mga lalaki. Sumigaw ang isa sa kanila na huwag sabihin na ito ay isang higanti ng kamay. Ngumiling ang pinuno nang marinig na kung ito ay isa pang halimaw, ang antas nito ay pagkawasak. Tumakbo palayo, sumigaw siya para sa lahat na umatras. Lumingon ng galit, tinanong niya, sa palagay nila ba makakaya nila ang isang halimaw na winasak ang devil ants? Kung sila ay pabaya, papatayin sila bago nila magawa ang anumang bagay. Tumakbo ang mga mangangaso kasama ang malaking imprint, na sumisigaw na kailangan muna nilang bumalik at makipag-ugnay sa asosasyon. Sa screen ng laptop, may larawan ng isang malaking palad. Ang lalaki ay nakaupo sa mesa kasama ang laptop at sinabing ito ay natagpuan malapit sa Devil Antle. Sumagot ang binata na oo, sabi nila na na-clear na ito. Umupo si Hyungok sa laptop na magkasalikop ang mga daliri at sinabing dapat nilang i-report sa kanya kung may lumitaw. Tinitigan ang litrato, naisip ng binatang may salamin na batay sa bakas, ito ay isang pambihirang halimaw at hindi ito sapat na malaki para maging isang bagong species. Naikuha niya ang labanan ng 2 halimaw sa apoy. Naisip, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito ay isang halimaw na nasa antas ng alamat na hindi niya alam. Biglang, muling lumitaw ang isang halimaw na higit sa antas ng pagkawasak. Bumangon mula sa mesa, naisip ni Hyung-suk na patuloy na nangyayari ang mga kakaibang bagay. Tumayo siya sa harap ng bintana at sinabing ito ay mga kakilakilabot na bagay. Tumingin sa labas ng bintana, nagpatuloy siya, hindi na ito dapat mangyari muli. Sa panahong ito, si Jae-ho ay nakangiting nagpapasalamat sa customer. Sa tabi ng mga gusali, may isang maliit na lugar sa Seoul, Zone 5. Nakatayo si Jae-ho na may hawak na kahon. Lumingon siya nang marinig niyang tinawag ang kanyang pangalan. Isang babaeng may hawak na aklat ang patakbo papunta sa kanya at nagtanong kung gaano siya katagal naghintay. Ngumiti ito ng matamis, at sinabing dapat ay pumasok na lang siya sa loob. Tiningnan siya ng binata at sumagot na ayos lang ang lahat. Hindi niya kailangang tumakbo, baka mauntog siya. Ang babae nga ay nontog at nadapa. Naisip ng binata na alam niya ito. Tinulungan siyang tumayo, tanong ni Jie kung ayos lang siya, at sumagot ang babae na huwag siyang mag-alala. Ayos naman ang aklat, at narinig niyang sinabi niya sa akin tungkol dito. Ang pangalan ng palaging nadadapang babae na ito ay Suni. Siya ang nag-iisa lamang hunter sa South Korea na may kakayahang origami. Nahihiwagang kinakamot ang batok, sinabi ni Sonam na matagal na siyang hindi nakakapag-ehersisyo. Nakalimutan na niya kung paano maglakad. Isa siyang mahilig sa libro. Dahil dito, naging malapit sila. Iniabot ang kahon, tanong ni Jie kung nakapag-almusal na ba siya. Ipinaabot daw ito sa kanya ni Jimmy. Tanong ng kaibigan kung naghintay ba siya para lang iabot ito. Ang bango ng amoy. Ibinigay niya ang libro sa binata. Hinipo ang kanyang mukha, naalala niya ang lalaki at sinabing noong huling pumunta siya sa tindahan, malungkot ang manager. Binili ng mga tao ang librong ito bilang dekorasyon kaya't humingi sila ng refund. Tanong ng binata kung binili niya ito. Awkward na napatawa siya nang marinig na oo, naisip niyang babagay ito sa kanyang interior. Napansin ng bida na patuloy itong ni-refund. Nakakatakot pakinggan. Nagulat ang kanyang tingin. Ang libro sa kanyang kamay ay patuloy na nagniningning na berde. Lumitaw ang impormasyon na nakatanggap ng isang infinite spell book. Upang may sulat ang spell, kailangan niya ng storm petrel feather at tinta. Nagulat na tiningnan ang libro, tanong ni Ji kung sigurado ba siyang dekorasyon lang ito. Sumagot ang babae na hindi naman talaga. Walang nakasulat sa loob, at sinubukan niyang magsulat ng something mismo, pero hindi ito gumana. Tinitigan ang nagniningning na libro, narinig ng binata na marahil ito ang dahilan kung bakit sinabi ng manager na ito ay isang dekorasyon.
Naisip niya na dahil hindi siya makasulat ng kahit ano, kaya nga lumitaw ang window para sa kanya. Tiningnan niya ng buong pag-aalala ang babae, naisip na marahil walang ipinakitang data sa kanya. Awkward na humingi siya ng paumanhin kung hindi niya ito nagustuhan. Masayang tanong ni Sonyong, nang marinig na talagang nagustuhan niya ito. Ngumiti, at may hawak na libro, nangako ang binata na gagamitin niya ito ng maayos. Sumulat ang panulat sa papel, sinabi ng bida na hindi siya makasulat ng kahit ano dito. Nakatayo siyang nakataas ang mga braso at sinabing-sinabi sa kanya na kakailanganin niya ng petrel feather na nakalagay sa T. Inta. Maaari niyang makuha ang impormasyon tungkol sa petrel. Iniulat ng system na ang petrel ay isang malaking ibon na bihiring makita sa iba't ibang posturyo. Maliban sa mga karagatan, polar deserts, ang wingspan nito ay mga 25 metro. Nalungkot na tiningnan ang screen, naisip ni Gia, kailangan ba niyang patayin ang napakalaking hayop na iyon at kumuha ng balahibo mula dito? Malungkot na yumuko siya sa libro, at sinabing bukod doon, ito ay bihira. Paano niya ito huhulihin ngayon? Magiging dekorasyon na lang ba talaga ang librong ito? Biglang, nagliwanag ang kanyang mga palad. Iniulat ng system na makukuha niya ang skill na good handwriting at nakatanggap din ng ancient magic. Nagulat na tiningnan ng bida ang kanyang palad at naisip na isang bagong feature ang good handwriting. Iwinagayway niya ang kanyang palad na naisip na wala siyang naramdaman. Naguguluhang sinabi ni G na hindi ito maaaring nagkataon lamang na nakuha niya ang skill na ito ngayon. Itinapat muli niya ang lapis sa libro. Sa pahina ay nakasulat ang impormasyon tungkol sa wingspan ng malaking ibon. Iniulat ng system na ang good handwriting ay umabot na sa level 2. Hawakan ang lapis ng may pag-iisip, naisip ni G na pagkatapos niyang makuha ang good handwriting, sinubukan niya. Nang gumawa ng iba't ibang bagay at nalaman ang dalawang katotohanan. Ang mga pahina ng libro ay blanko. Ang una ay hindi siya makasulat ng kahit ano sa spellbook kahit na may feature na ito. Ang naitalang impormasyon tungkol sa ibon ay literal na nagniningning. Naisip ng bida na ang pangalawa ay maaari na siyang magsulat ng napakaganda ngayon. Hawakan ang lapis ng may pagkabahala, sinabi niya na sa ilang mga paraan ito ay isang kamanghamanghang feature. Masama ang kanyang sulat kamay noon. Napatigil siya, natulala sa pagkatakot. Isang patak ang damaloy sa kanyang pisngi, naisip ng binata, ano iyon? Binuksan ang pinto, lumabas siya ng tindahan na naisip na may bumukas na portal. Sa harap ni G, isang purple na portal ang talagang visible. Iniulat ng system na ang difficulty ay rank 0, ang uri ay Glade Valley, ang duration ay 1 oras, at ang target limit ay gumagana. Nagulat na nakatitig sa harapan, sinabi ni G na hindi ito maaari. Direkta itong papunta sa petrel. Ang magandang sulat kamay ang naka-impluwensya dito. Tiningnan ang purple na portal, sinabi ng binata na ito ay may mapanganib na aura, ngunit dahil ito ay rank 0, maayos dapat ang lahat. Kailangan lang niyang pumasok at alamin. May isang talon sa gitna ng mga puno. Maingat na tiningnan ni G ang harapan. Tiningnan ang talon, sinabi niya na nakatira dito ang isang petrel, hindi masyadong angkop para sa isang malaking ibon. Biglang umikot ang binata. Isang malaking petrel ang kumalat ang mga pakpak sa itaas niya. Sinigaw ng bida na narito ito. Natakot ang bida na parang isang maliit na tao at sinigaw kung gaano siya kalaki. Ang laki niya ay kasing laki ng isang nilalang. Isinara ni G ang kanyang mga mata at sumigaw, paano niya ito mahuhuli? Binuksan niya ang kanyang mata at gumawa ng isang nagulat na tunog. Maraming storm petrel feathers ang nahuhulog mismo sa kanya. At tanong ng bida, umaalis na ba siya? May ilang mga balahibo sa kanyang palad. Sinabi ni G na ngayon kailangan na lang niyang pulutin ang mga ito. Ganon ba kasimple? Piniga ang balahibo sa kanyang kamao, sinabi na ngayon kailangan niyang maghanap ng tinta. Lumitaw ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Naisip niya na may ideya siya. May hawak na bote ng berdeng likido si Theodren. Ito ay katas ng mga berdeng halaman. Kinuha ang maliit na lalagyan, sinabi ni Gio na mabilis niya itong nahanap. Mabuti na lang at humingi siya nito at nagpasalamat. Tumingin sa harapan, naisip ng binatang may salamin na handa na ang lahat. Naikuha niya ang isang libro, panulat at tinta, at naisip na ang natitira na lang ay lutisin ang misteryo ng Endless Spellbook.
Itinapat ang panulat sa bukas na libro, naisip, ano kaya ang nakatago dito? Hinipon ng panulat ang pahina. Naisip ng batang kailangan niyang alamin mismo. Mula sa dulo ng panulat, kumalat ang mga dilaw na simbolo na pumaligid sa bida. Parang nagmula sila sa puno ng isang puno. Nagulat na nabuksan ang bibig ni G. Mga dilaw na simbolo ang lumitaw sa puno ng kahoy. Tanong ng batang, mga kwarto ba ito? Naikuha ang isang larawan ng isang kagubatan sa isang frame, naisip ng bida na nakita niya ang mga ito sa isang lumang libro. Itinuro ng ilang dakilang puno sa tribo ang 4 na spell. Naikuha ang mga anino, naisip niya na sila ay mga nilalang ng harmony, change, at destruction. Ngunit mahirap para sa kanila kontrolin ang kapangyarihang ito. Naikuha ang isang libro na napapalibutan ng mga simbolo, naisip niya na ito ang dahilan kung bakit binuo nila ang mga ron. May hawak na sinaunang libro, sinabi ng batang ibig sabihin nito ay itinuro ng World Tree sa kanila ang mga spell, ngunit mahirap gamitin ang sinaunang magic. Kaya, gumawa sila ng mga rune para magamit ang magic. Sa pahina, sinabi ng batang hindi pa niya naririnig ang sinuman na gumagamit ng rune. Nagulat na tiningnan ng bida ang harapan. Ang mga rune ay nakaukit sa puno ng kahoy. Tinitigan ang nagniningning na mga simbolo, naisip ni G kung ano ang ibig sabihin na lumilitaw ang mga ito kung natugunan ang ilang mga kondisyon. Bakit nakaukit ang mga ito sa isang puno at hindi sa isang spellbook? Kinuskos ang kanyang noo ng awkward, naisip ng binata na ito ang punong itinanim niya noong una siyang dumating sa kagubatan na ito. May hawak na storm petrel feather, sinabi ni G na hindi maaaring ang world tree ay napakaliit. Ngayon hindi niya alam kung kailan sila mawawala, kaya mas mahusay na isulat ang mga ito. Magtatagumpay ba siya kung kakopyahin lang niya ang mga ito? Isang nagniningning na vortex ang lumitaw sa paligid ng nagulat na binata. Naisip niya na unang beses niyang nakikita ang mga rune na ito, ngunit parang alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Naikuha ang mga apoy, naisip niya na destruction, isang apoy na susunog sa lahat. Isinulat ng bida ang mga simbolo sa libro, na nagsasabing handa na siya. Masyadong matalas ang pariralang ito. Gininto ang sinag ang lumipad mula sa libro. Iniulat ng system na ang Scroll of Destruction Change ay pinatataas ang destructive power ng rune magic. Naisip ng binata na kung isusulat ang mga ito, magiging scroll ang mga ito. Pinunit ang isang papel na may mga inskripsyon, sinabi ng bida na upang gawing isang scroll, kailangan mong punitin ang isang pahina. Itinali niya ang scroll ng isang pulang laso at sinabing ang cool ng itsura. Nagulat siya nang magsimulang magliwanag ang libro, na nagsasabing susulat siya ng 79 pa. Isang bagong sheet ang lumitaw sa gitna ng glow, at napansin ito ng bida, na nagsasabing nangangahulugan ito na ang spellbook ay tall. Agang walang hanggan. May isang inkwell sa tabi ng libro. Naisip ng brown-haired na lalaki na maaari niyang ipagpatuloy ang pagsulat dito. Sapat ang kanyang tinta. Maaari siyang gumawa ng maraming scroll hanggat gusto niya. Yumuko sa libro, sinabi ni G na hindi niya alam kung anong mga katangian mayroon ng mga ito at naisip na sinabi na pinatataas lang nito ang destructive power ng rune magic. Hindi siya mangkukulam, kaya hindi niya masuri, bagaman maaari niyang malaman ang lahat kung ibibigay niya ito sa isang monk. Kulam. Nakatayo ang babaeng may pulang buhok na nakataas ang mga braso at nagtanong, siya ba ang hunter na si G? Lumakad siya patungo sa kanya ng determinado, na nagsasabing nagkita rin sila sa wakas. Ang kanyang mga palad ay pumalakpak sa mesa. Si Win, na nag-aapoy sa galit, malungkot na sinabing mahirap gawin ito sa lugar, hindi ba? Alam ba niya kung ilang beses siya pumunta dito para makita siya? Naisip ng binata na siya ay kapareho ni Hyejan. Mahigpit na tiningnan ng babae ang harapan, narinig ang paghingi ng paumanhin ng binata, na nagsasabing dahil sa personal na mga pangyayari, madalas na isinara ang tindahan. Tiningnan ang binata ng ngumiti ng awkward mula sa takot, naisip ng babae na tulad ng sinabi ni Julian, walang espesyal sa kanya. Sa panahong ito, iniisip ng bida, bakit siya tumitingin sa kanya ng ganoon? Galit ba siya? Patuloy na tinitingnan ng nagbebenta, naisip ng babae na hindi ito nakakatakot. Hindi siya dumating para dito. May mga pulang kahon sa shelf sa likuran niya. Patuloy niyang iniisip na dumating siya para sa kanyang mga kalakal.
Hinugot ni Win ang isang piraso ng papel mula sa kanyang pitaka, na nagsasabing, okay, hindi mahalaga. Dapat naisip niya na may dahilan siya para doon. Ibinigay niya ang kanyang business card na may ngiti at humingi ng paumanhin sa pagpapakilala sa kanya ngayon lang. Siya ang pinuno ng guild na Eternal Flame na si Wei Jin. Narinig niya na mayroon siyang mga natatanging item. Nagulat na kinuha ni Gio ang card at sinabing oo. Tiningnan siya ng babae, halimbawa at narinig na pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga potion na may sunny apples. Lumabas mula sa likod ng counter, ipinagpatuloy ng bida, o tungkol sa mga potion na may winter strawberries. Ngayon ang mga ito ay lubos na hinahangad tulad ng mainit na mga cake. Umupo ang bida sa tabi ng mga shelf at hiniling na maghintay ng kaunti dahil sinabi niya na ilang beses na siyang dumat. Nang hindi matagumpay. Nais niyang bigyan siya ng something ng libre. Naisip ni Win, madali ko lang makukuha ang mga ito, ngunit ito ay ang world market. Sabik na lumingon ang binatang may salamin sa customer. Natigilan ang pulang buhok nang marinig na siya ay lubos na nagpaumanhin, ngunit naubusan na sila. Naikuha ang mga insekto sa libro, naisip ng bida na masyado siyang naaliw at hindi nagbigay ng sapat na pansin sa kanyang trabaho dahil sa insidente sa mga Teredrin at sa Endless Spellbook. Siya ang may-ari ng tindahan. Hindi pa siya naubusan ng anuman dati. Ang natigil na bida ay nagsabi na kung pupunta siya bukas, magiging handa na sila. Ang naguluhan Wein ay tahimik, naisip na wala siyang masabi. Dahil parang nagpaumanhin siya, narinig niya ang isa pang paghingi ng paumanhin at nagtaka kung mabait siya o hanggal. Iniikot niya ang kanyang paa sa kanyang bota at sinabi na dahil naubusan na sila, wala nang magagawa. Nalungkot. Papunta sa exit, sumagot siya na dadaan siya bukas at naisip sa sarili na nais niyang subukan ito sa dungeon. Nalungkot na lumingon ang babae nang marinig na siya ang pinuno ng Eternal Flame Guild. Hindi ba't siya ay isang fire mage at sumagot na oo. Ibinigay ni Gia sa kanya ang scroll at sinabing ito ay perpekto. Kunin na niya ito. Kinuha ng babae ang scroll at ipinaliwanag ng binata na ito ay may fire attribute. Nagcast siya ng trial spell kahapon, kaya ibinibigay niya ito sa kanya. Kung hindi, awkward na hayaan siyang umalis ng walang dala. May hawak na nagliliyab na scroll, sinabi ni Win na sa kasong iyon, hindi siya tatanggi. Ngunit ang mga whirlwind ng apoy ay lumamon sa babae. Nabasa niya ang parirala, ang kanyang apoy ay susunog sa lahat. At sinabi na nagustuhan niya ito. Yumuko ang bida, nagpaalam sa customer. Nagulat, binigyan ng pansin ang staff. Tiningnan ang nagniningning na staff sa likod ng babae, naisip, nagniningning na ba ito mula pa sa simula. Tumubo ang mga malungkot na puno sa Spider Dungeon. Isang hiyaw ang narinig na ang Guardian Spider ay napatay. Hayaan silang magpatuloy. Manatili sa linya at tumingin sa likuran nila. Isang sinag ng apoy ang tumama sa Spider. May hawak na staff, sigaw ni Win na aabot sila sa gitna ng ganito. Lahat ay maging handa. Tiningnan ang nagniningning na staff, naisip niyang kakaiba. Parang mas malakas ang kanyang kapangyarihan kaysa dati. Ang orb sa kanyang staff ay nagniningning, naisip niya na siya lang ang may ganitong pakiramdam. Kahit ang bato ay nagngingit-ngit. Namumungkot ang huntress nang marinig ang isang sigaw na mag-ingat. Isang purple na likido ang pumutok sa harap, na nagpapatalon sa babae pabalik. Ang warrior na nakatayo sa tabi niya ay nagtanong kung ligtas ba siya, at sumagot siya na ayos lang siya. Maraming spider eyes ang nasa mga puno. Sinabi ni Weigan na parang mas marami kaysa sa sinabi sa ulat. Tama ba siya? Ang lalaking nakatayo sa likod ay humingi ng paumanhin, na nagsasabing maraming nagbabagong mga kadahilanan sa dungeon na ito, na mag-uutos siya ng retreat at regroup. Sumagot ang pinuno na hindi, hayaan na lang natin ito. Nagpapatuloy silang sumulong. Napapalibutan ng apoy, ngumiti ang babae ng determinado, at sinabi sa lalaki na huwag mag-alala. Para sa ilang kadahilanan, nararamdaman niya na kaya niya ang lahat ngayon. Itinaas ni Win ang kanyang kamay na may staff kung saan pumutok ang mga sinag ng apoy. Hinayla ang armas, sumigaw siya, lahat ng tao umatras kung ayaw nilang matamaan. Lumipad ang mga whirlwind ng apoy, sinunog ang mga spider. Ang mga miyembro ng guild na nakatayo sa malapit ay masayang sinigaw kung gaano niya itinaas ang kanyang skill level. Sa ganitong paraan, wawasakin niya ang lahat. Nagulat ang babae sa ganoong kapangyarihan.
Naguluhan niyang tiningnan ang staff. Naalala ang iniabot na scroll, naisip, talaga bang dahil sa scroll na iyon? Naglagay ang bida ng isang kahon na may mga flask sa mesa. Pagod na pinunasan ang kanyang noo, nagtanong, sapat na kaya ito? Ang mga kahon ay naglalaman ng asul at dilaw na potion, sinabi ni G na naghanda siya ng mga potion na may sunny apples at mga potion na may winter strawberries. Tiningnan ang kanyang relo, ipinagpatuloy niya na ang natitira na lang ay ipack ang mga ito bago dumating si Win upang mabilis niyang ayusin ang lahat. Tumunog ang kampanilya sa pinto. Lumingon, binati ng salesman ang babae, na nagsasabing inihahanda pa lang niya ang potion na hiniling niya kahapon. May isang lalaki sa likod ni Wei Jin. Isang tanong ang narinig. Hindi siya nag-iisa. Miyembro ba siya ng guild? Tiningnan ng binatang may salamin ang babae na nagsabing pag-usapan muna nila ang mga elixir at nagtanong kung maaari silang mag-usap sandali. Ang bukas na malita ay puno ng pera. Nagulat na tiningnan ang mga ito, tanong ni G kung ano ito. Sumagot si Win na ito ay pera. Ano pa? Natakot na iniwagayway ng batang lalaki ang kanyang mga kamay nang marinig ang tanong. Hindi siya ang tipo na humahawak ng pera tulad ng iniisip niya. Ipinagbili niya ang mga potion na iyon sa mababang presyo sa isang kadahilanan. Nagmamadaling sinabi ng bida na hindi, sino ang hindi magkakagusto sa pera. Nagulat lang siya na bigla niyang ibinibigay sa kanya ang napakalaking halaga. Ang babaeng nakaupo sa tapat ay nagsabi na ang scroll na ibinigay niya sa kanya kahapon ay may hindi mailarawan na epekto. Ito ay A grade, kahit na higit pa. Ito ay katulad ng S grade. Ngumiti ang babaeng pulang buhok, na nagsasabing nakuha niya ito ng libre, kaya hindi niya maaaring iwanan ito ng ganoon. Tumingin sa ibaba, awkward, sumagot na naiintindihan niya, at naisip na ang Infinite Spellbook ay isang mahusay na item, tulad ng inaasahan niya. Sinabi ni Win na kung hindi komportable sa kanya na tanggapin ang halaga sa cash, maaari niyang ilipat ito sa kanyang account, sabihin sa kanya kung paano siya magiging mas komportable. Nabuksan ang kanyang bibig nang magulat nang marinig na lubos siyang nagpapasalamat sa kanya, ngunit hindi niya atatanggap ang pera. Tiningnan siya ng tindero at sinabi na tulad ng sinabi niya, ibinigay niya sa kanya ang scroll bilang paghingi ng paumanhin sa mahabang paghihintay. Isa lang siyang ordinaryong tao, kaya hindi niya matatanggap ang pera. Naisip ng binata na anuman ang resulta, ibinigay niya sa kanya ang scroll para lang subukan ito. Tinawag ng lalaki ang pinuno nang sabihin niya na ilang segundo lang ang kailangan para ang isang mabuting tao ay maging isang hanggal. Naikuha niya ang mga taong humuhuli ng gininto ang itlog at sinabi sa kanya na isipin ito. Kung ang gansa na nangangitlog ng ginto ay ibinibigay lang ang mga ito, ano ang mangyayari sa mga tao? Mahiyain na kinamot ni G ang kanyang pisngi at sumagot, pagkatapos ay magiging mayaman ang lahat. At narinig na, syempre hindi. Ang mga madugong kamay ay hinawakan ng ibon. Sinabi niya na agad na malalaman ng lahat tungkol dito at marami ang susubukang kunin ang gansa. Lumapit ng determinado, sumigaw si Wagon na mabuti na ang kanyang mga kakayahan ay nasa panig ng mga hunter, ngunit sa parehong oras ito ay mapanganib. Naiintindihan ba niya? Sumagot ang batang lalaki na oo. Nakaupo sa tapat na mesa, ipinagpatuloy ng babae na iyon ang dahilan kung bakit niya nais ipanukala sa kanya. Isang nagniningning na simbolo ng kanyang guild ang lumitaw sa itaas niya. Nagtanong si Win kung gusto niyang sumali sa Eternal Flame. Tumayo ang babaeng pulang buhok, narinig na ito ay hindi inaasahan, at sinabi na nagsabi siya ng masasamang bagay dati dahil nag-aalala siya sa kanya. Ngunit sa parehong oras, nais niyang maakit siya sa kanilang guild dahil hindi nila gagawin iyon sa kanya. Sa malita, may mga perang papel. Sinabi niya na dinala niya sa kanya ang pera upang patunayan na magagantimpalaan nila ng maayos ang kanyang mga kakayahan. Iniharap ang isang skyscraper, tanong ni Jiha, ang Eternal Flame ay isang guild na kilala para sa mga benepisyo nito, at hindi naman kailangan ng masyadong maraming panghihikayat para mapapaniwala siya. Ngumiti ng bahagya si Win at sinabing nais niyang ipakita sa kanya na ang isang kilalang guild ay mabuti sa kanya. Inilapag niya ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki at sinabing maraming mage ang guild, ngunit mayroon din silang mga alchemist. Si Julian ang punong alchemist. Sinabi nitong hinahangaan niya ang Eternal Flame. Ngumiti, tumingin sa bayani, at nagpatuloy na mayroon din silang ibang magagaling na alchemist,
At marami silang oportunidad na ibinibigay, kaya makakapagsaliksik siya ng malaya. Patuloy na ngumiti, ang may pulang buhok ay nagsabing syempre susubukan nilang gawing malapit sa kanyang gusto ang con. Yang sweldo. Bukod pa rito, ibibigay niya sa kanya ang karapatang kunin ang posisyon ng puno o mas mataas pa. Hindi mapakilang iminikmot ni Gia ang kanyang mga labi. Ngumiti siya ng awkward sa alok na sumali sa kanila at nagpasalamat sa mga sinabi nito, at sinabing tatanggapin lamang niya ang senador. Yeos ng mabuting kalooban nito. Gulat si Julian at inutusan ng babae itong maghanda ng kontrata. At sa kanya tiningnan ng lalaki ng may pagtataka. Nang matanto ang kanyang sinabi, huminga siya ng malalim at nagtanong kung bakit. Nag-alok na sila ng napakahenerosong mga tadhana. Sumagot ang tindero na labis ito para sa kanya. Nabigla ang babae nang marinig nitong sa palagay niya ay may mas bagay na tao para sa trabaho. Itinuro niya ang kanyang daliri, nag-aapoy sa galit, at sinigawan siya na karapat-dapat siya sa papel. Tumigil ka sa pagmamaliit sa sarili. Sinubukan ng alchemist na kumalma siya. Tumahimik ang babae, nang marinig na noong una ay isa siyang mangangaso na may pinakamababang ranggo at walang mga kakayahan. Naalala ang mga litrato ng mga insekto at ang kanyang kaibigan, nagpatuloy ang bayani na nagawa niyang likhain ang mga bagay na ito hindi dahil sa kanyang kasanayan, kundi dahil swerte siya sa kanyang mga kaibigan. Tumingin sa ibaba si G at sinabing baka mawala ang kanyang mga kakayahan balang araw, kaya hindi siya sigurado na makakagawa siya ng mga dakilang bagay. Nagulat ang kababaihan nang marinig na masyado na siyang sanay sa lugar na ito. Si Julian na nakatayo sa likuran ay nagsalita sa pinuno, at sinabing mukhang mahihirapan kayong kumbansihin si Gia kaya titigil na sila at igagalang ang kanyang kagustuhan. Dinaganan ang kanyang mga kamao, mariin na sinabi ng binata na syempre hindi niya malilimutan ang kanyang payo at mag-iingat. Kaya medyo tataasan niya ang presyo ng potion na hiningi nito kahapon, kaya mag-ingat sila sa kanya. Naguluhan ang babae at sinabing iisipin ng sinuman na pinipilit niya itong gumawa ng masasamang bagay. Ibinilanggo ang kanyang mga binti, sinabi ni Wayne na sa anumang kaso, nalungkot siya na tinanggihan siya, ngunit wala na itong magagawa. Kung gayon, hindi na niya dapat pagsisihan pa ito kung nasa mapanganib na sitwasyon siya. Ipinihit ni G ang kanyang ulo sa gilid, at sinabing huwag itong mag-alala kung may mangyari man na ganoon. Tiningnan niya ang bulaklak na may dilaw na mga bulaklak, isang umuugong na kampanilya na umuugong kapag ang isang manggagawa ay nasa panganib, at sinabi na babalaan siya ng maliit na ito. Naalala ang puwang na lumitaw, naisip ng bayani na dahil lumitaw ang gate, hindi na siya makakapaglibang sa kalikasan. Naisip niya ang iba't ibang halimaw, naisip na dahil ang baybayin at dagat ay sinakop ng mga halimaw, at kahit sa mga bundok o lambak, mahirap maghanap ng lugar na walang mga halima. W. Ang kanyang mga paa at sapatos ay umusad, naisip ng bayani na taos puso niyang may enjoy ang kagubatan ng mga pangarap. May buhangin sa tabi ng dagat. Huminga ng malalim si G at sinabi kung gaano ito kalmado, sa palagay niya ang dagat ang pinakamabuti para sa sakit ng ulo. Habang naglalakad sa baybayin, sinabi ng lalaki na akala niya ay kagubatan lamang ang narito. Ngunit may dagat din dito. Ang lugar na ito ay parang langit kaysa lupa. Naalala niya ang babaeng determinado ang pagturo sa harapan at sinabing nais niyang alagaan ang tindahan. Ngunit kaninang umaga ay napagod siya. Ninakaw ba ang kanyang karapatan na magmay-ari ng isang tindahan? Itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay at sinabig na anuman ang mangyari ngayon ay magpapagaling siya rito, at kakain din siya ng marami at magbabasa. Ang mga ilaw na alon ay hamampas sa baybayin. May mga libro sa tabi ng apoy. Pagod sa pakikipag-usap sa mga tao, nag-iisa siya sa kagubatan ng mga pangarap. Ngunit may isang detalye na hindi niya naisip. Tiningnan ng lalaki ang harapan ng may gulat. Isang magaan na hayop ang nakahandusay na nakakurba sa kanyang mga binti. Naisip niya na ang mga hindi inanyayahang panauhin ay darating kahit saan at kahit kailan. 2 oras ang nakalipas, hawak ni G ang isang pulang libro. Umuupo siya sa tabi ng apoy at sinabing napakatahimik dito. Nakikita ang liwanag mula sa kuweba. Noong nakaraan, walang problema sa pakikinig sa mga tunog ng dagat. Ngunit ngayon, ang dagat ay inookupahan ng mga halimaw. Kaya, swerte siya na nasiyahan siya sa mga alon dito. Umuupo ang lalaki na may libro at ngumingiti sinabi na kung may pagkakataon siya mamaya,
dadalhin niya rito sina Suno o Sonyong. Napansin ng bayani ang isang tunog mula sa gilid. Hindi ito nagmula sa malayo. Nagtanong ang lalaki kung doon nanggaling ang pusa. Habang naglalakad na may sulo, naisip ng bayani na ang tunog na ito ay kahawig ng isang kuting, ngunit sa parehong oras ay naiiba dito. Marahil ito ay katulad ng tunog ng isang leon o tigre. Ang palad ay humipo ng dilaw na mga bulaklak, naisip ng bayani na tahimik ang umuugong na kampanilya, kaya hindi ito mapanganib. Lumitaw sa kalangitan sa malapit ang isang pterodon, at nakilala ito ng bayani. Mabilis na tumakbo ang lalaki gamit ang sulo, naisip na naririnig niya ito ng mas mahusay at mas mahusay. Isang magaan na hayop na may mga kulay abo na spot ang nakahiga sa unahan. Sinigawan ng bayani na nakita niya ito. Ang hayop na parang pusa ay nanginginig. Iniulat ng system na ito ay isang act. Masyadong malaki para tawagin itong pusa. Kinuha ang hayop sa kanyang mga bisig, sinabi ni G na hindi ito nasa pinakamahusay na hugis. Magiging maayos ang lahat kung bibigyan niya ito ng potion. Isang maliit na salagubang ang humipo sa kanyang balikat. Lumiko dito, humingi ng paumanhin si G na na-distract at sinabing nakalimutan niya ito. Ang mga salagubang ay may hawak na isda. Tiningnan ang kumikinang na pterodon, sinabi ng lalaki na inaalagaan nila ang pusa, kaya ito ang pagkain para sa cactus. Hinampas niya sa ulo ang nahihiyang pterodon at sinabing ipinagmamalaki niya sila. Magdadala siya ng maraming masarap na pagkain sa susunod na nasa kagubatan siya. Sa kasalukuyan, may mga buto ng isda at isang walang laman na bote sa lupa. Nakaupo kasama ang pusa sa kanyang kondongan, sinabi ni G na naging mas madali na maayos niya ito. Nanginginig ito kamakailan, ngunit sa paghusga sa kung gaano kalalim ang kanyang pagtulog, tila maayos ang lahat. Tumingin sa ibaba, naisip ng bayani na siya ay curious. Hindi pa niya na-explore ang buong kagubatan ng pangarap. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang hayop dito. Hinahaplos ang ulo ng alaga, nagtanong ang lalaki kung saan ito nanggaling. Biglang, ang cactus ay biglang nagbukas ng mga mata. Itinaas ang kanyang kamay, humingi ng paumanhin ang lalaki sa paggising sa kanya. Ang kanyang tingin ay nagulat. Ang pusa ay cute na sumiksik sa kanyang kamay. Ang mga mata ng batang lalaki ay naging mga pusong-puso. Sinigawan niya sa isip kung gaano ito ka-cute. Paikot-ikot kasama ang alaga, sinabi ng batang lalaki kung gaano siya ka-cute. Naging pinili nga ba siya? Madilim na sa labas malapit sa kuweba. Iniisip ng batang lalaki kung ano ang ipapangalan sa kanya, cactus, ngunit hindi ito gaanong cool. Itinaas ang pusa, sinabi ni G na dahil mukha siyang tigre, pangalanan niya itong Beam. Maganda ang tunog. Tiningnan ang alaga, sinabi ng batang lalaki na kung wala siyang pupuntahan, hayaan siyang manatili sa kanya. Ang babae ay dinaganan ang kanyang mga kamao sa paghanga, sinigawan kung gaano siya ka-cute. Ngiti ni Gia na hawak si BM sa kanyang mga bisig. Narinig ang mga sigaw ng karamihan tungkol sa kung gaano ka-cute ang kanyang mga mata at kung gaano siya kahusay. May nagtanong kung ito ba ay isang snow leopard. Saan niya ito nakita? Humikab ang pusa at ipinaliwanag ng bayani na nakita niya ito sa dungeon at kinuha para sa kanyang sarili dahil wala itong pupuntahan. Ang pangalan nito ay Bam. Iniunat ng customer ang kanyang kamay sa alaga at nagtanong kung maaari niya itong haplosan. Gayunpaman, sinaktan siya ng hayop ng kanyang paa sa pagkadismaya. Sinigawan ng bayani sa pagkalito. Hawak ang kanyang nasugatang kamay. Sinabi ng babae na buo ang kanyang kamay, ngunit nasasaktan ang kanyang puso. Humingi ng paumanhin si G, na sinabing medyo nahihiya ito. Hinahaplos niya ang ulo ng pusa at sinabing huwag gawin iyon at naisip na mabait lang si BM sa kanya, ngunit masama ang pakikitungo niya sa lahat. Itinuro ng alaga ang kanyang tingin sa lalaki. Naisip ng bayani na kung nahihiya ito, ang pag-iingat nito sa tindahan ay hindi magiging pinakamahusay na araw, ngunit kahit na noon, hindi niya ito maiiwan sa bahay. Namula ang lalaki ng mahiya, naisip na nais din niyang magyabang sa cuteness nito. Pumasok si Hyen sa tindahan, at binati siya ng lalaki, na sinabing matagal na silang hindi nagkikita. May hawak na kape sa kanyang kamay, sinabi ng babae na may negosyo siya sa kanya, kaya dumaan siya sandali. Tumigil siya nang makita si BM na nakahiga sa mesa, nagtatago sa likod ng isang hanger, sinigawan ng kulay tsokolate na babae sa takot, at nagtanong kung ano ito.
Hinahaplos ang alaga, sinabi ni G na ang pangalan nito ay Bayem. Ito ay isang tigre at naisip na kahit siya ay natatakot sa isang bagay. Kinuha ng lalaki ang kape mula sa brunette at nagtanong kung ibinibigay niya ito sa kanya. Tumayo ang alaga, pinilit ang babae na tumalon pabalik, at sinigawan niya na ang hayop na ito ay papalapit ng papalapit. Nakatayo sa tabi ng pusa, sinabi ni G na papanirahan na niya ito. Hindi niya inakala na matatakot siya rito. Ang hitsura ng lalaki ay nagulat. Sa isang cute na mukha, humiga si Bam sa tabi ng babae, sinabi ng lalaki na tila hinihiling nitong haplasan siya. Marahan na iniunat ni Hyejeon ang kanyang kamay, humihingi ng pahintulot. Ngumiti ang pusa ng matamis habang hinahaplos niya ito, sinigawan kung gaano ito kalambot. Bahagyang ngumiti ang brunette, na sinabing napaka-gentle ng tigre, na narinig na may pangalan lamang siya para sa isang tigre. Nakatayo sa harap ng seller, nagtanong ang babae na narinig niyang nagbibigay siya ng libreng pour-ups. Medyo nagalit si Huntered tungkol dito, at sumagot si Gio na kahit na ganoon, dumating kahapon ang pinuno ng Eternal Flame Guild. Tumingin sa ibaba ng may pagkasiraan ng loob, naisip na ibinigay niya sa kanya ang isang scroll na nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang milyon. Hindi ba siya ambisyoso o hanggal? Tiningnan ang pusa na kumagat sa shirt ng lalaki, naisip niya na sigurado siya na ganoon lang siyang uri ng tao. Hindi niya kinakalkala ang lahat, hindi sakam at nagpapasaya sa iba. Tiningnan ang ngumiting lalaki, naisip niya na marahil iyon ang dahilan kung bakit madalas siyang pumunta dito. Biglang, kumalat ang mga kampanilya sa dilaw na bulaklak. Tiningnan siya ni G nang may gulat, at nagtanong kung ano ang nangyari sa umuugong na kampanilya. Lumingon si Hyejeon at narinig ang isang uri ng apat na babala sa sakuna. Ang lahat ng residente na nakatira malapit ay kailangang lumikas kaagad. Lumingon siya upang harapin ang nagulat na lalaki ng determinado at inutusan siyang umalis nang marinig na ito ay hindi isang drill. Ang lahat ay kailangang lumikas kaagad. May mga sasakyang pandigma na nagmamaneho sa kalsada. May narinig na sigaw na narito na ang mga mangangaso. Hayaan silang tulungan ng mga tao na lumikas. Naglakad si Jiha kasama si BM sa gitna ng karamihan. Narinig ang kahilingan na magmadali at naisip na kung may uri ng apat na babala, pagkatapos ay may ranggo na apat na sakuna sa dungeon sa harap ni La. Lumingon siya na iniisip na kung gayon, maraming malakas na mangangaso ang par ito at umaasa siya na mapipigilan nila ang mga halimaw. Lumuhad ang bayani, pinalma ang alaga na walang masamang mangyayari. Bigla, lumaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang isang bagay. Sumigaw ang mga tao, takpan ang kanilang mga tainga. Mahinahon na tumingin sa harapan, naisip ng batang lalaki na masyadong maaga para isipin na tapos na ang lahat. Hinahaplos niya ang ulo ng pusa, na nagsasabing maayos ang lahat. Tumingin sa gilid, sinabi ni G na wala ito. May malaking madilim na portal malapit sa mga gusali ng lungsod. Isang sakuna kapag pumasok ang mga mangangaso sa dungeon, ngunit hindi ganap na dumaan dito. Nangyayari ang isang krisis. Itinuro ng militar ang kanyang kamay pasulong. Ang isang sakuna ng isang mababang antas na dungeon ay hindi isang problema, ngunit ang sitwasyon ay naiiba pagdating sa isang dungeon ng ranggo 4 o mas mataas. Ang mga sundalo ay nakatayo sa harap ng dome na malapit sa dungeon. Sa ganitong sitwasyon, ang lahat ng sibilyan sa loob ng isang radius na 20 kilometro ay lumikas. Ang mga sniper ay nagsipuntirya habang sabay-sabay na inilipat ng hukbo ang mga tao sa ligtas na lugar, inilagay ang mga sundalo, at tinawag ng mga mataas na ranggo na mangangaso. Hawak ni Hyejeon at Win ang kanilang mga sandata kasama ang iba. Namumula ang noo ng brunette, na nagsasabing paparating na sila. Lumitaw ang mga bungo ng kalansay sa kumikinang na portal. Sumigaw ang sundalo sa radyo na buksan ang apoy. Nagsimulang magputok ang mga sundalo. Lumipad ang mga shell pasulong. Sumigaw ang kalansay nang may pagsabog na nangyari malapit sa kanila. Tumingin sa harapan, naisip ng batang lalaki na ito ay isang lichi, na nangangahulugang nabigo ang paglilinis ng dungeon ng mga patay. Hinipo ni Hyen ang kanyang baba, na iniisip na sa anumang kaso, sa ganitong kapangyarihan sa labanan, mabilis nilang matatapos. Dapat silang umalis kaagad pagkatapos nilang harapin ang mga natira. Nang hindi lumingon, sinabi niya sa sundalo na ituon ng apoy sa mga kaaway. Haharapin nila ang mga nakatakas na halimaw at ang mga gumagamit ng sumpa.
Lumitaw ang isang kamay mula sa portal. Naisip ng lalaki na matatapos na sila kung walang mga hindi inaasahang variable na lumitaw. Isang malaking ngipin-ngipin. Takot si Hyong Suk na ito ay isang halimaw. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at sumigaw na may emergency sila. Hayaan nilang ituon ang kanilang mga puwersa sa halimaw na ito. Hawak ang radyo, sumigaw ang mga sundalo na buksan ang apoy at shoot sa lahat ng mayroon sila. Ang mga labi ay nagkakalat mula sa isang malakas na pagsabog. Ang isa sa mga missile ay lumipad diretsyo sa bibig ng halimaw. Lumitaw ang isang malakas na flash ng pagsabog. Sumigaw ang mga mandirigma na nakatayo sa likod ng lalaki na ginagawa nila ito. Ang pagtakip dito ng mga shell ay tamang desisyon. Ngunit naisip ni Hyong Suk na ang halimaw ay isang ranggo ng sakuna. Ang ganitong atake ay hindi kahit nagasgasan ito. Ang mata ng halimaw ay kumikinang na pula. Namumula ang kanyang noo at sinabi na ito ay mga mapanganib na kaaway. Ang kanyang paa ay hamampas, sinira ang lupa, ipinagpatuloy niya na dapat niyang patayin. Ang katawan ng halimaw ay napapalibutan ng isang pulang glow. Patuloy niyang pinatay ang mga mapanganib na kaaway. Iniwasay ang kanyang kamay pabalik, sumigaw si Hyomok sa lahat sa gilid ng mapagtanto na ito ay papunta sa kanila. Nanatili siyang tense, napagtanto na lumampas ito at hindi inaatake. Lumingon sa takot ang may kulay abo na buhok, napagtanto na ang kanyang target ay isang kanlungan. Tumatakbo ng diretsyo patungo sa dome ang halimaw. Tumalon ang babae, nag-iiwan ng bakas, at nagtanong kung sino ang nagsabing maaari siyang magtago sa kanlungan. Sumalto si Hyen sa hangin. Maraming asol na sinag ang nanatili mula sa kanyang mga atake ng rampage ng dominating sword. May hawak na staff na natatakpan ng mga apoy, inutusan ni Win ang lahat na umatras. Pag-ugoy, nagpadala siya ng isang napakainit na sinag sa halimaw. Ang usok ay tumama sa figure ng kaaway. Namumula ang noo ni Hyejin at nagulat si Win, napagtanto na hindi man lang ito lumingon. Iniwasay ng halimaw ang kanyang kamao at hinampas ang dome, nagkakalat ng mga labi. Tumakbo pasulong ang brunette, narinig ang isang sigaw na delikadong lumapit sa kanya at tutol na mas mahusay na panuurin lamang silang mamatay. May mga tao doon. Isang malaking halimaw ang bumasag sa dome, na nagsasabing nakita niya ang kanilang mga kaaway. Si Jia, na may act sa kanyang mga bisig, ay tumingin dito ng may takot. Ang mga patak ng pawis ay tumatakbo sa takot na lalaki. Naisip niya na ang kanlungan ay na-breach mula sa labas. Masama ba ang lahat? Nanginginig ang kanyang binti. Naisip ng lalaki na dapat siyang tumakbo palayo, ngunit hindi sumunod ang kanyang mga binti. Itinaas niya ng gusto ang kanyang binti, inuutusan ang kanyang sarili na lumipat. Iniunat ng halimaw ang kanyang kamay sa kanya, na nagsasabing, ano ang ibig sabihin na hindi ito? Biglang bumukas ang bibig ni BM. Isang malakas na alon ng enerhiya ang nagmula dito. Ang alaga, na napapalibutan ng ningning, ay nakatayo sa harap ng bayani. Natakot ang kaaway, narinig kung paano siya tinawag na isang kaawa-awa na demonyo. Nagbago si BM sa isang adultong predatoryong tigre, at pinalayas siya. Tumakbo si Hyejin patungo sa kaaway mula sa likod, na iniisip na naglabas sila ng isang malaking halaga ng ether. Bahagyang lumilingon sa pulang buhok na babae. Naisip niya na hindi mahalaga. Nakatigil ito at ito ang kanilang pagkakataon at sinigawan siya na gumamit ng mga apoy. Nagpapadala ng mga sinag ng apoy, sumagot si Win na alam na niya. Ang pag-atake ng apoy at espada ay tumama sa halimaw. Nanatili siyang nakatayo na nakabuka ang bibig. Lumuhod si Hyen at namumula ang noo. Si Win, na dumating mula sa likuran, ay nagtanong kung tapos na at narinig na hindi pa ito tapos. Maaari niyang pakiramdam ang isang malakas na ether sa loob. Ang figure ni G ay nakikita sa usok at sinigawan ng babae na narito pa siya. Tiningnan ng batang lalaki ng excited ang cutely meowing na alaga. Ang mga bahagi ng kalye ay napapalibutan ng mga apoy. Tumayo si Hyejin at nanood habang pinipigilan ng mga bumbero ang mga apoy at inaalagaan ng mga mediko ang mga nasugatan at naisip niya na hindi na niya maramdaman ang ether na iyon kaya hindi malinaw kung ano ito. Hinahaplos ng bayani ang masayang alaga. Pinatuyo ng batang lalaki ang kanyang buhok at bamulong na masaya ang kanyang araw. Tumalon si Bam sa kanyang kondangan at pinuri ni Ja ito.
Ang tigre ay nagniningning habang hinahaplos at naisip ng lalaki na ang hayop ay mukhang galit nang makita niya ang limo, ngunit ngayon ay kalmado ito. Kinusot ng protagonista ang kanyang baba at naisip ang halimaw na iyon. Kinuha niya ang isang panulat at nagpasya na isulat ito. Ang tinta ay ipinakita sa ilalim ng kanyang kamay. Sa oras na ito, may nag-type ng query sa laptop tungkol sa isang halimaw na 15 metro ang taas. Tiningnan ni Hyensek ang screen at nangangataw sa gulat. Tinitigan niya ang bukas na pahina, napagtanto na na-update ang impormasyon sa MirrorWiki. Bagaman walang makapag-edit nito, isinara ng bayani ang libro at sinabi na dapat itong sapat. May mga taong nakaupo sa hapag ng kumperensya na tinatalakay kung paano may alon ng ether sa sandaling iyon at ang halimaw ay hindi pinatay ng kanilang mga mangangaso at ang pinsala ay magiging mas malaki kung hindi para sa biglaang pagsabog ng ether ngunit hindi kilala kung sino ang nasa likod nito. Ibinilanggo ng lalaking may salamin sa mata ang kanyang mga bisig at ipinikit ang kanyang mga mata habang sinabi ng kanyang kasamahan na masyadong maaga para isipin na ito ay gawa ng isang tao sapagkat aari itong maging isang natural na kababalaghan at maraming sibilyan sa kanlungan mismo ngunit kinakailangan na subaybayan ito at hanapin ang pinagmulan. Lumingon si Hyjin sa lalaki, at ang talakayan ay dumaloy sa balita tungkol sa unang update ng MirrorWiki website. Namumula ang noo ng pulang buhok na babae, narinig na may sapat na kapangyarihan ang isang tao para takutin ang halimaw, at ang impormasyon tungkol dito ay pumasok sa search engine. Lumingon sina Hyong-sok at Win nang sabihin ng babae na dalawang bagay ang maaaring mapansin. Inayos ng brunette ang kanyang buhok at sinabi na ang taong pinalayas ang halimaw ay nasa kanlungan, o ito ay isang taong may natatanging kakayahan na naiiba sa mga mangangaso. Ngumiti ang pulang buhok na babae at naalala na maraming tao ang nagsabing narinig nila ang iyak ng pusa sa panahon ng Di-cast. Ipinikit ng lalaking may salamin sa mata ang kanyang mga mata at bamulong na ito ay hindi isang mahalagang detalye. Gayunpaman, isinara ni Win ang kanyang mga mata at sinabi na ang may-ari ng tindahan ay naroon kasama ang isang pusa na kahawig ng isang snow leopard. Ngumiti ang protagonista at binati ang mga customer. Lumitaw sina Hyungok, Win, at Hyejeon sa pinto. Determinedong lumipat sila patungo sa kanya at nagtanong ang lalaki kung ano ang nangyayari. Ang mga bisita ay sumando sa counter at hiniling na hayaan